Mga kaibigan, mga kapatid, itong second khutbah, marahil labas to sa ating tinalakay sa first khutbah dahil sa totoo lang kailangan i-address ito. Hindi tayo pwedeng nananahimik sa mga nangyayari sa ating mga lugar, lalong-lalo na sa mga lugar na kabilang sa BARM, na subhanallah, kumuha ng ating atensyon itong pagdami ng pagpatay, pagpaslang sa ating mga kapatid. Subhanallah, nakakalungkot na nakikita natin na para bagang subhanallah, napakadali sa ilan ang pagpaslang o pagpatay sa kanilang kapatid. Kahit pa, subhanallah, yung gumagawa nito ay nagbabayad ng isang killer o mamamatay tao, accountable ka pa rin. Ikaw pa rin ang may sala pumatay. Dahil inintensyon mo na paslangin, patayin ang iyong kapatid. Subhanallah, walang pag-anilangan na isa sa mga dahilan ng gawain na ito, kamangmangan sa Islam, walang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi niya naunawaan kung gaano kapanganib ang gawain na ito, ang pagpaslang sa isang mananampalataya. Kabilang sa pinakamalaking kasalanan sa lahat ng kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang patayin mo ang iyong kapatid ng hindi makatarungan. Hindi makatarungan. Sadyain mo, patayin, paslangin ang iyong kapatid. Dumana kanyang dugo ng hindi makatarungan. Sadyain mo dahil lamang sa politics, dahil lamang sa makamundo, dahil lamang nangyayari sa inyo yung problema, ang naisip mo kaagad ay paslangin. Subhanallah, hindi mo idinaan sa tamang proseso para kunin ang iyong kiniklaim na karapatan, pinatay mo kaagad. Subhanallah, kabilang ito sa malalaking kasalanan kung naunawan lamang natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Sino mang pumatay ng isang mananampalataya ng hindi makatarungan, sinadyan niyang paslangin, patayin ang kanyang kapatid na mu'min o muslim, ang kabayaran niya, ang igagantimpala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay impyernong apoy. At na doon siya mamamalagi ng matagal, mahabang panahon. Wa ghadiba alayhi, at si Allah subhanahu wa ta'ala ay napupuot, nagagalit sa kanya, wala'ana, at siya ay kasumpa-sumpa, isinumpa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, malayo siya sa habag at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahu 'adaban 'azima, at nakahanda sa kanya ang masidhi, matinding kaparusahan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aya na ito, isang aya lamang, 4 na kaparusahan ang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katlun nafs bigayri haqq, ang pagpaslang sa sarili, lalo na kung mananampalatay ng hindi makatarungan, impyernong apoy, at binanggit niya khalidan fiha, mananahanan siya. Itong khalid, ang orihinal niya habang buhay. Subalit, tinafsir ng mga ulama na mananahanan siya doon ng napakatagal na panahon. Wa ghadiba alayhi ghadabullah. Pagkapuot, galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la'natullah. Sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng masidhing gawain na ito. Pang-4, iba pa doon, nakahanda pa sa kanya ang iba't ibang uri ng kaparusahan sa impyernong apoy. Subhanallah. Kaya wag nating madaliin. Wag nating madaliin. Kung naunawaan lamang natin. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith, la zawalu dunya ahwan 'inda Allah min qatlil mu'min o min qatlil mu'min.
ang gumunaw ang mundo, ang maglaho ang mundo ng isang kisap lamang, sabi ng Rasulullah, ay mas magaan kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa paslangin, patayin ang isang mu'min. Allahu Akbar. Isipin niyo yun, mga kapatid. Kung gumunaw ngayon ang mundo, sumabo, gumunaw, maglaho ng isang kisap isang subhanallah, ay mas gugustuhin, mas magaan kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa paslangin mo ang isang mananampalataya. Lalo pa kaya kung patay mo dahil lamang sa politics, na hindi ka lumaban ng makatarungan. Subhanallah. Napakadali sa mga kapatiran natin na dahil lamang sa politics, dahil lamang sa galit, makamundo, ay ang iniisip niya kaagad ay paslangin. Pagsisisi, mga kaibigan, mga kapatid. Marahil hindi ka mabigyan dito ng hustisya. Hindi mabigyan ng hustisya. Pero sa kabilang buwan, tandaan mo, magtutuos kayo. Kahit pa mabigyan siya, mabigyan yung pamilya ng hustisya dito sa mundo, pero yung kapatid mo na pinatay mo, pinaslang mo, wallahi al-azim, sisingilin ka niya. At magtutuos kayo sa kabilang buhay. Yung hustisya lamang dito ay yung karapatan ng kanyang mga mahal sa buhay. Karapatan. Pero yung taong pinatay mo, kailan niya sisingilin? Kailan niya makukuha yung hustisya, karapatan sa kabilang buhay? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan. Nabanggit sa isang hadith na ang unang-unang lilitisin, hahatulan sa pagitan ng mga tao, lahat ng atraso, mga problema, mga hidwaan na nangyari sa mga tao, ang unang-unang lilitisin ni Allah ay ang pagdanak ng dugo. Yun ang una-una niyang lilitisin. Bibigyan niya ng hustisya. Kaya nabanggit, subhanallah, kapag daw sa paglilitis sa araw ng paghuhukom, yung pinaslang na pinatay, hahanapin niya yung pumaslang sa kanya at itatakdir ni Allah subhanahu wa ta'ala na malaman kung sinong pumatay sa kanya. At kakalad ka rin niya, dadalhin niya sa ilalim ng arsh at kakausapin si Allah subhanahu wa ta'ala at nakikita pa sa kanyang katawan ang dugo. At bitbit na bitbit niya yung pumaslang sa kanya, Ya Rabbi, Ya Rabbi, o aking Panginoon, ito ang pumaslang sa akin. Tanungin niyo po kung bakit niya ako pinatay. Ano kaya ang isasagot mo? Ano ang isasagot mo? Subhanallah. Bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hustisya, Ya Rabbi, tanungin niyo kung bakit niya ako pinatay. Nang hindi makatarungan, subhanallah. At kung subhanallah, hindi natin alam. At maaring yung lahat ng mabuting mong gawa ay yun ang ipagbayad mo, kabayaran sa iyong nagawa atraso o pagpaslang sa iyong kapatid. At impyernong apoy ang nagaantay sa mga taong itong gumagawa. Walang pakundangan, napakadali sa kanila, parang tubig na iniinom. Subhanallah, walang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man lamang naisip yung mga mahal sa buhay na naiiwanan ng taong napaslang, ang mga anak, asawa, subhanallah, na nakadepende sa taon na ito. Subhanallah. Gabayan na wasila ni Allah subhanahu wa ta'ala, naway patatagin na watay ni Allah subhanahu wa ta'ala, naway patawarin o naway gabayan ng ating mga kapatiran, lalong-lalo na pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kapatid, ang ating mga lugar sa darating na halalan, maging mapayapa. Sana ang magiging halalan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga lugar sa BARM.